Madaling mapredict ang future ni man. Tingnan mo lang kung ano ang itinatanim niya ngayon o yung ginagawa niya o sinasabi niya. Lahat ng seed, lahat ng inihahasik, tingnan mo lang sapagkat yun na ang magiging future niya. Sabi ng Galatians 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Whatever we give unto the world is what will come back to us. Kung anong ating itinatanim, yun ang ating aanihin. We want harvest, but not just harvest. We want good harvest. At wala nang mas gaganda pa sa harvest na kalapitan sa Diyos. Wala nang mas gaganda pa doon. At para mangyari yon, kailangan nating maghasik sa ating espiritu. Galatians 6 verse 8. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman, ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Kung anong ihahasik natin sa ating flesh, kung ang ating naririnig araw-araw maritesan, kung ating naririnig araw-araw ay complaints, kung anong pinapasok natin araw-araw sa ating spirito, sa ating isipan, ay aani tayo doon. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman, mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit na naghahasik sa espiritu, mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pero kung ating inihahasik ay mga bagay na magpapalusog ng ating espiritu, katulad ng pakikinig ng salita ng Diyos. Everything will fail, but the word will remain. Ito ang sabi ng Bible. Pag-pray, pag-attend ng service, bakit ba lumalago ang Christian? Iisa lang ang reason. Bakit nagbabago ang kanyang buhay? Iisa lang ang reason. Bakit malakas siya pag dumaan sa pagsubok? May Christian kasi hindi malakas pag dumaraan sa pagsubok. Rant na ng rant, complain na ng complain. Sa halip na yung salita ay hayaang lumabas sa kanya. At bakit ang Christian pabuti ng pabuti, paayos ng paayos? Bakit? Iisa lang ang reason. Marami siyang mabubuting tanim sa kanyang espiritu. Galatians 6 verse 9. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kailangan natin ng good and strong seeds sa espiritu. Last Sunday, nalaman natin to na because there is a harvest, tayo nagtatanim ng seed. Pero today, I want to encourage all of us to increase sowing to our spirit. And there are 3 big spiritual activities na gagawin natin upang maging matagumpay ang buhay natin bilang Kristiyano. And what are those 3? 3 activities, 3 strong seeds. Actually, yun ang title ng ating preaching ngayon. The 3 strong seeds. They are giving, praying, fasting. Yan ang 3. Makikisabi po, giving, praying, fasting. Ito po ay strong seeds. Individually, ito'y malakas na activity. Malakas na spiritual activity. Pero kapag pinagsabay-sabay ito, lalo itong powerful. Tulad na nangyari kay Cornelius. Basahin ko sa inyo Acts 10:30 and 31. So Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour, and at the 9th hour, I prayed, prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing. Verse 31, and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Your alms or your giving, yung charitable activities niya.
So nakita natin dito, may tatlong ginawa si Cornelius. Siya'y nagfa-fasting, siya'y nagpe-pray, siya'y nagbibigay. Ito ang 3 big seeds. So ano nangyari? May dumating sa kanyang man in bright clothing. This is a divine interaction to. Talagang nagpadala ang Diyos. Ano pa, ang panalangin ay narinig at tinugon. At ang pagbibigay niya ay naaalala ng Diyos. Your alms are remembered in the sight of God. Huwag ninyong iisipin na pag kayo nagbigay, wala na yon. Tanda yun ng Diyos at naaalala yun ng Diyos. Okay? Ano nga yung tatlo? What is the 3 big seeds? 3 strong seeds? Number 1? Okay. Now, meron din pong 3 taktika si Satanas to hinder our spiritual growth. Alam mo naman niya si Satanas, may strategy rin yan. Ito yung nakasulat sa 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. So may nakita tayo ditong 3 taktika ng kaaway. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Alam mo bang yan 3 taktika ng kaaway na yan? Yan ay nakakancel ng 3 strong seeds na to. Katulad ng fasting. Ang fasting ay nagkakancel ng lust of the flesh. Yung bang gustong-gusto ng laman, gustong-gusto ng laman na siya'y pagbigyan, pag ikaw ay nag-fasting, tinuturuan mo ang iyong laman na hindi siya nasusunod. Kaya nakakancel nitong lust of the flesh. Kaya yung mga Kristiyanong nahihirapan na makapamuhay ng naayon sa gusto ni Lord, kailangan mag-fasting. Ano naman ang giving? Ang giving naman ang umaalis sa lust of the eyes. Ano bang lust of the eyes? Ito yung whatever you see, you want to get. Di ba? Sabi nga nung isang, ang paborito daw niyang pagkain, seafood. Whatever he see is food. Yung lust of the eyes is called greed. Ito yung pag-accumulate ng mga bagay or materialism. Sino dito ang mahilig mag-collect? Kaya nagkukolekt ka kung ano-ano. Iba-iba eh. May nagkukolekt ng sapatos. 50 sapatos. Ay 2 buwan na bago may suot lahat. Nagkukolekt ng bag. Oh my. Alam mo yung bag na yon, minsan hindi na nagagamit. Tunay ka. Kinokolekt na lang. Yung ang pakiramdam niya meron siya. Ano pa yung kinokolekt? Starbucks mugs. Ilang ga daw ang bibilhin para magkaroon na ng planner. Alam mo, nahihit yung lust of the eyes. Pag nakita mo, gusto mo. It's about time na set you free from collections. Set yourself free. Kasi hindi mo alam, bandage ka ng mga kinokolekt mo. Yung iba, nangongolekta ng magnet sa refrigerator. Pag bumagsak, nagagalit. Pag pinaglaruan ng bata, ay nagagalit. Stop collecting. You are nagiging materialistic. Huwag mong hayaang ikaw ay nakatali sa mga ganyang bagay. At ano naman ang prayer? Ang prayer ang tumatalo sa pride of life. Kasi ang taong hindi nananalangin ay napaka-loud ng kanyang sinasabi kay Lord. Ano sinasabi niya kay Lord? I don't need you. Yun. Ang hindi nananalangin, ang sinisigaw niya, Lord, I don't need you. Why will I pray? Pride. So, fasting, giving, prayer, kinakancel niya ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. That's why these seeds
I call these 3 strong seeds. Ang 3 spiritual seeds na ito, or spiritual activities na ito ay may reward. So ang ating preaching manggagaling ito sa Matthew 6. At ang sabi ng Matthew 6 verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So ano nakita mo dito? Ang nakita ko dito, may gantimpala nga pala. Kaya tinuturuan tayo ng tamang gagawin para matanggap natin ang gantimpala. May gantimpala mula sa ating Ama sa langit. At itong 3 spiritual activities na ito ay nagbibigay ng 3 gantimpalang iyon. Ang reward ay nanggagaling sa Diyos Ama. Kaya gantimpala mula sa inyong Amang nasa langit no? Kaya naman, piliin natin kung kanino natin gustong tanggapin ang reward. Kung sa Diyos tatanggapin ang reward, hindi mo na ito kukuhanin sa tao. At kung kukuhanin mo naman ito sa tao, wala nang reward na makukuha sa Diyos. They cancel each other. So piliin mo kung saan mo gustong tanggapin ang reward. So, let's talk about the first spiritual seed. And this is called giving. Kindly say, giving. Matthew 6 verse 2. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Okay, this is what we should recognize. Giving is a spiritual act. Ang pagbibigay ay worship. Giving is an act of obedience. Tayo ang nagdadala ng tithes, nagdadala ng seeds para ma-express natin ang pagsamba sa Diyos sa ating pagbibigay. That's why, ang sabi ng Malakay, bring your tithes. Ikaw ang inuutusan. Huwag mo isugo. Yan mo ikaw ang makapag-express ng worship mo. Are you there? Ang nakakamukha natin ang Diyos ay kapag tayo ay nagbibigay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For Jesus loved us that He gave His life. The Holy Spirit loves us, that's why He gave Himself to dwell in us. You always hear. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ang Diyos na pag-ibig, lagi siyang give, give, give. So, inaasahan ni Jesus na lifestyle natin ang pagbibigay. Kaya ang ginamit na word ni Jesus ay, kaya kapag nagbibigay kayo, hindi sinabing kung nagbibigay kayo. It is when, not if. Ina-assume ni Jesus na Christian, na lampas na tayo sa usapin kung magbibigay o hindi. Hindi na yun ang issue ng puso natin. Ang issue na lang, ang pinag-uusapan na lang dito, ay paraan ng pagbibigay. Did you get me? Okay. Ang motives ay mahalaga sa pagbibigay. Kailangan tama ang motibo sa lahat nating seeds. Why? Kasi ito ang magpapasya kung tatanggap ng harvest yung seed natin. Hindi natin kukuhanin ng reward ang harvest sa paghanga o sa palakpak ng tao. Ang flesh o ang laman, ayaw niya na walang nakakaalam sa maganda niyang ginagawa. Gusto ng flesh o ng laman na alam ng iba at ng maraming tao, lalo na't malaki o sacrificial ang ginawa niyang giving. Talagang noong nalaman kong nagpapagawa ang church ng extension ni binenta ko ang kotse ko. Binenta ko ang aking kotse para may maibigay ako. Sacrificial giving. Ako naman, binigay ko ang bahay ko para may tulong ako. At gusto ng laman na ipaalam ito.
Pag nagbigay tayo at hinanap natin ang recognition ng tao, tinanggap na natin ang harvest sa seed na yon. At napakalaking lugi natin kung palakpak lang ng tao ang tinanggap nating reward. Luging-lugi tayo. Bigyan ko kayo ng sample, ha? Pumalakpak nga kayo. Tama na. Yun ba ang gusto ninyong reward sa inyong tanim? Samantalang kayo nagbigay ng napakahirap, sacrificial, malaki, and then yun ang tinanggap mo, palakpak. Luging-lugi ka. At ito ang sabi ng Panginoon, siguraduhin mo ng pagbibigay mo ay ginawa mo para sa Panginoon, hindi para makuha ang recognition ng mga tao. Are you there? Matthew 6 verse 3 and 4. Sa halip, kapag magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan. Yun pa naman ang gustong-gusto nating kwentong. Bes, talaga namang ubos ang laman ng wallet ko eh. Ibinigay ko lahat. Talaga, bes? Oo. Matthew 6 verse 4. Upang maging lihim ang pagbibigay ninyo, at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang magbigay ng gantimpala sa inyo. Okay, pag-usapan natin to. Akala natin excuse kung ang pagkukwentuhan ng ating pagbibigay ay kaklose natin. Ganito po, bakit mo ba sasabihin sa close friend mo? Kasi gusto ko po siyang ma-encourage na magbigay din. Okay, tama ang motibo mo. Pero kung ang iyong motibo ay para malaman lang niya at somehow you feel good, then mali ang motibo. Motibo ng puso ang mahalaga. At huwag kang mag-alala. Alam ni Lord yan. Ayun lang ang mahalaga na pag-usapan natin. Alam ko namang mahirap itago ang pagbibigay. Dito nga, ini-encourage ko pa kayong magbigay Pero, oo nga, pag sa Paskuhan, di ba? Kitang-kita namang may nagbibigay. Pag tayo nagtatanim, kitang-kita naman nagbibigay. Again, uulitin ko, mahirap itago ang pagbibigay. Kasi may nakita ba kayong nagtatanim ng gabi? Di ba talaga sa araw na nagtatanim? Ang pinag-uusapan dito yung motibo ng puso. Hindi mo ginagawa para makita. Inaalis mo yung sa iyong sistema. Hindi yung pag magbibigay ka at kita mong blue ang ibibigay mo. Medyo mataas pa ngayong kamay. Hapak. Yun ang ibig sabihin. Motibo ng puso. Pwedeng makita, pero siguraduhin mong hindi mo ginagawa para makita. Are you there? Mahirap nang ilihim ngayon. Okay? Siyempre lagi may makakaalam. Puso lang ang pinag-uusapan. Are you there? Baka kasi mamaya, ma-extreme naman kayo. Pumunta kayo dito, nakamaskara pa kayo para huwag kayong makita. Kailangan maitago ko ang pagkatao ko. Okay, number 2. Praying. Praying. Matthew 6 verse 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Of course, this is a context ng panahon ng una. Ito siguro ang ginagawa ng mga Hudyo, no? Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Again, ang sinabi, kapag nananalangin, hindi kung nananalangin. Jesus is expecting that prayer should be our way of life. Kapag nananalangin, hindi kung nananalangin. Prayer is not just talking to God. Prayer is being with God. Prayer could be talking to God even without words. Because prayer is being with God. As in any relationship, hindi nagiging close kung hindi magkasama. Of course, sa panahon ngayon, maraming nag-OFW. Daming nagsasakripisyong mga pamilya, mag-asawa, maghihiwalay sila, no? Pero tanggapin na natin, napakadaming nawawala
sa relasyon. Kapag ka yung isang asawang umalis, yung isa nandito, madaming nasasakripisyo. Meron talagang hindi na-develop ang kanilang closeness. Alam mo ba yung closeness, lalo na sa mag-asawa, ano? In any relationship. Ito'y nabubuo kapag laging magkasama. Bakit? Kasi nagkakahulihan ng loob, nagkakakilanlanan, nagkaka-adyasan. Pag magkahiwalay, hindi talaga nakikita ang ugali, hindi nagkakaroon ng... Kaya minsan yung conflict, okay yan eh. Yung iba, iwas na iwas, di na ko naimik para walang conflict. Okay, pwede yung mangyari. Pero somehow, kailangan magkaroon din ng adyasan. Yung bang parehong civil enough para mag-adjust ang bawat isa. Yun naman, if you treat each other as equal, parehong human being, pero kung talaga ang tingin mo sa iyong partner, busabos, kung ang tingin mo talaga ay mababa, hindi kayo magkakaroon ng pagkakaunawaan. Kailangan, magkaiba ang ating role, pero pantay tayo. Magkaiba ang ating role. I'm the leader of the house, pero pantay tayo. Kung anong value mo sa Panginoon, yun din ang value ko sa Panginoon. So, as you grow together, nagkaka-adyasan. Are you there? As in any relationship, hindi nagiging close kung hindi nagsasama. Ganon din sa Panginoon. Minsan, we pray as a group. At minsan, ikaw lang ang nagpe-pray sa Kanya. At may kakaibang closeness na nagaganap kapag kayo lang ang magkasama ni Lord. Sa personal prayer, lumalalim ang relasyon. May mga nabobor kasi hindi nararanasan ang presence ni God kapag siya'y nagpe-pray. At ang iba'y pinipilit na maranasan ang presence na yon. Pagka hindi ko nararamdaman si Lord sa aking pagpipray, parang ako ay mechanical na parang ano na lang siguro may problema sa akin. Lord, ano ba? May kasalanan ba ako? Sabihin mo sa akin, I repent, I repent, I repent. Pero nakapagsisi na ako, ano pa kaya? Alam ko na, baka kailangan kong kumanta. Ating kantahin yung pinakatalagang nakakadurog ng damdamin. Yung mga matitinding kanta. Kanya-kanyang favorite song no? Pero bakit ganyan? Nung kinanta yan sa church, ako'y tumaas ang balahibo. Ba't pag ngayon hindi? Anong problema? Okay. Listen to this. Please realize na anumang relasyon ay two-way. Hindi man pwede sa isang relasyon na yung isa lang ang nakikipagrelasyon, yung isa parang yung halimbawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, yung isa, sige, boyfriend kita. Sabi naman ng boyfriend, sige, boyfriend mo ako at marami pa kayo. Hindi naman pwede, Kailangan pareho. Okay. In any relationship, lagi ang two-way. Kung gusto mong maranasan mo lagi ang presence ni Lord, ganon din si Lord. Gusto rin niyang maranasan ang presence mo. Kaya just show up sa meeting place. Just show up in your secret place. Just show up. Okay. Paano ko ba ito may illustrate? Ako ay lolo, proud lolo. At yes, hindi halata. Okay, thank you. Pero, I always say this, hindi maunawaan ng iba ang feeling ng lolo at lola unless maranasan nila. Di po ba, mga lolo at lola? Okay, tamo. Nakaka-relate po ang aking mga kabalaybay na mga lolo at lola, ang mga kamag-anak ko. Okay. So, yung aking dalawang apo, ay sa San Jose sila nag-i-stay pero malimit namang pumupunta sa bahay. Pero alam ninyo, pag nakailang araw na hindi ko nakikita, nami-miss ko na. At least ako, medyo kaya ko pang ng aking damdamin. Si Melody. Naka-video lagi, binibideo lagi, pinapanood lagi. Miss na miss. Kami magkasama sa Amerika na, magkakasama kami. Pag uwi dito, nami-miss ko pa rin.
Kaya naman, noong dumalaw, tuwan-tuwa lagi kami itong makikita ko, yung dadating ngayong apo. Ibang feeling. So yung mga walang apo dito, hindi ko kayo iniinggit ha, hindi ko kayo iniinggit. Ha? Yaan ninyo, darating yan, darating yan. Yung feeling, pag nagpunta po kayo sa aming room, meron po dong wall na puro drawing ng aming apo. Darating ka pala ang time na hindi mo sasawayin ang iyong apo. Hindi katulad ng anak ha, pag apo, hindi mo sasawayin. Sige apo, drawingan mo. Ang i-drawing mo yung hindi nabubura ha. Sige, sige. Kaya may makikita ka doon kung ano-anong drawing. Sasabihin naman nung parents, Riz, ba't ka nagsusulat dyan? Hayaan mo. Bakit? Isang pinta lang yan, di kayo wala na. Pero ayaw kong alisin, gusto kong nandoon para naaalala ko, nakikita ko. Okay. Now I understand kung bakit ganon ang aking ang mami ni Melody noong mga bata yung aming anak. Kasi si Denise nung bata, nagbubukasyon ng rep, buhat ng kanyang lola, kinukuha ang mga itlog, tinatapon. Tawang-tawa si Denise. Tuwing babagsak, tawang-tawa. Dumating naman yung father-in-law ko. Sabi, Mami, sayang ang itlog. Sabi naman ng mother-in-law ko, yung lola ni Denise, sabi, pag ito'y lumaki, hindi na ito magbabasag ng itlog. At hindi ko maunawaan, naunawaan ko. Ako siguro papayag na rin eh. Okay. Ano ang kaugnayan nito sa aking gustong sabihin sa inyo? I think 2 days ago, nagpunta sa bahay eh. Kasi yung mga bata, kakatuwa lang. Pero ako may cough ako konti. So hindi ako makalapit ng gusto, ayaw kong lumapit. Siyempre, gusto kong yapusin pero pinipigilan ko sarili ko. So nandun lang ako. Maaaring hindi niya nararamdaman ang aking yapos, pero nandun ako. Maaaring hindi niya nararamdaman yung aking api-api. Para naghihintay siya pero hindi ko maibigay lahat kasi ayaw kong masyadong close. At now, itong gusto kong sabihin sa inyo. Pag kayo nananalangin, kahit hindi ninyo ramdam ang yapos o ang karga, ang embrace ni Lord, naroon si Lord. At hindi nagbabago, enjoy pa rin siya sa'yo. Nararamdaman mo man o hindi. Enjoy siya sa'yo. Itong praying, fasting, mamaya pag-usapan natin fasting it will not add sa love ng Panginoon sa'yo. Hindi pag nag-prayer ka at nag-fasting ka, mas mamahalin ka ni Lord. Hindi. Puno na yung love ni Lord sa'yo. Hindi na yun madadagdagan. He loves you. Wala kang pwedeng gawin para mabawasan yung pag-ibig na yun. Yes, pwedeng magkaroon ng disiplina kasi mahal ka. Siyempre, wala namang anak na hindi dinidisiplina. Pero hindi nababawasan ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Kahit nga magkasala ka. Hindi nababawasan ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Ganon kanya kamahal. Kaya please, come to the meeting place. Pupunta si Lord doon. Lalo na't meron kayong regular meeting place, regular hour, darating si Lord. Basta dumating ka. Just show up. Nararamdaman mo man o hindi. A very lovely thing kung makikita mo. Of course, hindi maganda yung nangyari pero may makikita ka pa rin maganda. Nagkasala si Adan at si Eva. Nagkasala sila. First time, big time transgression. Kinain nila ang bunga, pinagbabawal. So, ano nangyari? Ito ang nangyari. Dumating pa rin si God. Dumating pa rin si God. Anong sabi ni God? Kasi nagtatago na si Adan at si Eva. Yan kasi ang problema ng kasalanan. Ang resulta, nahihiya. Nahihiya sa Panginoon, di makalapit, di makapag-pray. Eto, dumating pa rin si God. At sabi, Adan, nasaan ka? Alam naman ni God na nagkasala si Adan Hindi pumunta si God doon, Adan! Nakaw! Ano ang nangyari sa iyo? Pumalya ka
Ano ka namang lahat na ibinigay ko sa iyo, yung pangginawa mo sa akin, Adan, nasaan ka? Magsalita ka. Sobra ka. Hindi ganun si God eh. Sabi, Adan, nasaan ka? Dumating pa rin si God kahit nagkasala na si Adan. Kaya kung you feel ashamed, you feel na hindi karapat-dapat na makipag-usap kay Lord, please, dating, just show up. God is enjoying your presence. At yung kasalanan mo hindi nakabawas sa pag-ibig niya sa'yo. Matthew 6 verse 6, sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ano ba dito ang constant na inyong makikita sa Matthew 6? Lagi na lang yung gantimpala. Lagi na lang may sinasabing may gantimpala, may gantimpala, may gantimpala. At kapareho ng pagbibigay, ang pananalangin ay may gantimpala. Hindi lang answered prayer, but the intimate presence of God. If you haven't experienced the intimate presence of God, I understand kung bakit hindi malaki ang value nun sa'yo. Pero pag naranasan mo yung ang lapit-lapit ng Panginoon sa'yo, na talaga namang ikay napapaiyak sa kanyang presence, hanap-hanapin mo yon. Okay. Si Rev Melvin, siya po yung pastor ng J.A.1 sa Balayan, ano? Itong sabi niya sa akin, kasi nagkausap kami, ano? Sabi niya, nanood daw siya nung message natin nung Christmas. Tanda pa ba ninyo ang title noon? Ibalik si Jesus sa Pasko. Diba? Pero may pinagawa ang Holy Spirit dun sa atin eh. I'm very sure. Napaka-clear ng instruction ng Holy Spirit na paluhodin mo ang mga tao. Remember, ibalik si Jesus sa Pasko. What a way to bring Jesus back to Christmas. Na instead of tanggapan agad ng regalo is kneeling unto Jesus, our Savior. Pero itong sabi ni Rev Melvin. Sabi niya, Chairman, talaga namang, ako'y nanood, ako'y umiyak ng umiyak. Umiyak ako ng umiyak. At napakahaba, at ako'y may mga ginagawa na ako'y umiiyak pa rin. Naramdaman ko ang presence ng Diyos. Remember what I said? Noong bago tayo lumuhod, sabi ko, may nakausap ako na matanda na, sabi niya, di daw niya malaman kung bakit humina ng tuhod niya parang hindi na siya kaya Sabi ko, darating talaga ang time hindi na tayo makakaluhod. Ang iba, hina ang tuhod, iba, tatanda na. Si Rev Melvin, iba. Siya kasi, nadula sa balsa. Doon sa Balayan, meron doon balsa Anyway, nabali ang kanyang binte. At ngayon, siya ay naka-wheelchair, pero gagaling naman. Namimiss niya ang pagluhod. Kaya umiyak siya ng umiyak at ipinaramdam ng Panginoon ang presence ni Lord sa kanya. That sweet presence. At alam mo, sabi ko, that's the greatest gift, the greatest reward. Na hindi ka makaka-relate kung hindi mo pa nararanasan. Na hindi ka makaka-relate at hindi mo hahanapin kung hindi mo pa natitikman. Oh, I pray, go back to the place na kayo lang ni Lord. At yun ang targetin mo, ang maranasan siya. Dahil ang Diyos ay buhay, He is here, and Matthew 6 verse 7, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. That's why, ini-encourage ko ang bawat isa na attend kayo ng church, makinig kayo ng preaching of the word, and then afterwards, go to your kung ano yung nakasanayan nyo. Pero just attend. Bakit? Kasi doon pinag-uusapan ng salita ng Diyos para mas makilala natin ang Panginoon. Look at this verse. Look at this verse.
Matthew 6 verse 7. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Paano ba natin kinikilala ang Diyos? Kinikilala natin siya sa paraang gusto niyang makilala natin siya. Na hindi tayo makakapunta sa Kanya kung hindi tayo dadaan sa Panginoong Yesus. Dahil ang kabanalan natin, kahit anumang ating gawin, ang katuwiran natin, ang kabaitan natin, kahit anumang ating gawin. Let's say tayo na ang pinaka-generous sa ating barangay, tayo na ang pinakamabait sa ating magkakamag-anak, kahit panong ating gawin, we will never be qualified to even come near our God. Ang kabutihan natin hindi sapat. Kaya ang sabi ng Diyos, kilalanin mo ako, ako'y banal. At bilang ikaw, hindi ka makakalapit sa akin. Kaya you have to pass through Jesus. Si Jesus ang daan. Bakit siya ang daan? Kasi hindi pwedeng walang daan. Hindi tayo makakapunta sa Kanya. Jesus died in the cross 2,000 years ago. He died to pay the price of our sin. Yung sin na nagiging hadlang kaya hindi tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya naman, namatay siya para sa lahat. At kung sino man ang mananampalataya, ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So gusto ng Diyos makilala natin siya bilang ganon. Let me continue. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Don't go to God by your own righteousness. At ito ang sabi ng Matthew 6 verse 7, akala nila sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Sasagutin ka ng Diyos dahil tinanggap mo si Jesus. Dahil ikaw ay anak. Dahil meron kang daan patungo sa Ama. Doon ka sasagutin ni Jesus. Ang pananalangin mo, okay, let me continue. Ang pananalangin ay para sa may relasyon sa Diyos. Kung walang relasyon sa Diyos, all that person has is religion. What is religion? Religion is man's way of going to God. Man's way of approaching God. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay relasyon. At hindi tayo pwede makipagrelasyon sa Diyos dahil tayo'y makasalanan. Kaya Diyos na ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng relasyon. Magkaroon ng relasyon ang banal sa hindi banal. Paano? Merong tagapamagitan si Jesus. Si Jesus na pinanganak na walang kasalanan, si Jesus na nabuhay ng walang kasalanan. Namatay siya para bayaran ang kasalanan ng mga tao. Kaya ang mga tao napakay Jesus. Sino naman si Jesus? Si Jesus ay pinanganak ni Maria, isang berhen. The Holy Spirit descended on her. Si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya si Jesus ang tagapamagitan ng banal at ng hindi banal. Kay Jesus, ang solusyon upang ang hindi banal at ang banal magkaroon ng relasyon kay Jesus lang. Hindi sa anumang system o paraan ng tao. Kay Jesus lang. Did you understand me? Okay. At ang panalangin ay talagang magiging maraming salita na walang kabuluhan kung walang relasyon sa Diyos. Prayer is talking with God. Okay? Imagine what a person will feel if you will talk to him the way you are praying. Okay. Praying is talking with God. Paano ka ba nakikipag-usap sa tao? Oh, Marek, kumusta ka na? Makatawa naman, di kayo dumating. Di ba? Isipin mo kung makikipag-usap ka ng tao the way you are praying to God. Kung hindi mo pa alam, yung mahabang panalangin, anong sasabihin ng kausap mo? Ano ka ba naman? Bakit ganyan ka makipag-usap? Prayer ay ginagawa ng may relasyon sa Diyos. Bakit paulit-ulit? Sasabihin naman ng kausap mo, bakit ka paulit-ulit? Sasabihin ng kausap mo, mahaba na eh. Tama na yun.
Bakit ganun mag-pray? Babalikan ko yung verse, ha? So kung maging napakaingat dito. Huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kakabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Bakit paulit-ulit? Bakit mahaba? Akala nila sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Ulitin ko, sasagutin ang panalangin mo sapagkat ikaw ay na kay Kristo. The prayer of the righteous person availeth much. Paano naman po ninyo na siguro yung nakapako sa krus? Yung magnanakaw na nakapako sa krus. Sa ikli ng prayer, sabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Tapos. Ni hindi nga 5,000 times. Ni hindi 100 times. Yun lang. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. At sinagot ng Diyos. Ang kailangan lamang ng Diyos, pero magpapakumbaba. Natatanggapin ang sino man na hindi niya kaya sa paraan niya, sa paraan ng ninuno niya, sa paraang nakagista niya, kundi kay Jesus lang. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. What a simple prayer, pero sapat na upang sagutin. Prayer na nagpapakumbaba, na nagsasabing, hindi ko kaya, kailangan kita, Panginoon. Let me continue. Are you there? By the way, pwedeng mahaba ang prayer nga, basta may kabuluhan. Anong may kabuluhan? Yung alam mo, yung may sense. Siyempre, pag pinagpe-pray mo ang mga government official, pagkadami niya, gusto mong banggitin ang mga pangalan nila bawat isa, hindi kayo hahaba. Okay. Matthew 6 verse 8. Huwag niyo silang gayahin. Yan na. Ang utos ng Panginoong Hesus sa atin, huwag daw natin gayahin yung nananalangin ng yung mga taong walang relasyon sa Diyos, hindi nakikilala ang Diyos. Dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Hindi lang alam ang gusto, ha, ang alam ay ang kailangan. Kaya minsan meron kang hinihingi, hindi naman mo natatanggap kasi ang gustong ibigay sa iyo yung iyong kailangan. Pero it doesn't mean naman hindi ibibigay yung gusto mo. Pero ipaprioritize ni Lord yung kailangan. Are you there? Ay, yung pala naman po'y alam na, ba't ako'y mananalangin pa? Alam na eh. Okay. Makikita na agad ang mindset ng nagtanong na yon. Kasi ang akala niya, ang pananalangin ay paghingi lang. It doesn't mean na alam na ng Diyos ang gusto mo ay hindi ka mananalangin. Kasi ang pananalangin naman ay hindi paghingi lang. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kaya si Jesus ay nagturo ng pattern of prayer. In this manner, pray. Matthew 6 verse 9. Kung manalangin kayo, kaya manalangin kayo ng katulad nito, Ama naming nasa langit. So it's supposed to be a pattern. Hindi pa ulit-ulit. It's supposed to be a pattern. Para maalaman mo. So anong gagawin ko? Ama namin sumasalangit ka. Oh, worship muna. Sambahin ang ngalan mo. Bago ka manalangin, worship muna. Bago mo sabihin ang mga gusto mo, worship muna. Bakit? You are approaching a God, a Holy One. So, God is telling us a manner of prayer. Are you there? So, hindi ako magtatagal doon. Meron akong mga preaching tungkol diyan sa Our Father. Pupunta tayo sa number 3. The third strong seed, fasting. Kindly say, fasting. Now, Matthew 6:16. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao. Sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Again, expected ni Lord na fasting should be a way of life. Paulit-ulit din sinasabi na may gantimpala ang mga activities na ito. Kailangan marami tayong tanim sa Espiritu. Sa 3 seeds na ito, I believe, fasting ang hindi natin masyadong ginagawa. Tama ako? Oh. Kaya ngayon, magpa-fasting tayo. Amen ba? Yung iba, nag-amen. Yung iba, ba't ako ngayon naka-attend? Ano ang fasting?
Ito ay ang hindi pagkain for spiritual reasons. Ibig sabihin, kung hindi ka kumakain dahil gusto mong mag-diet, hindi yon fasting. Okay? Ito'y laging may kasabay na ibang spiritual activities like prayer, meditating of the words, by reading, by hearing, by watching sermons on YouTube o kung ano man. Pag hindi natin ginawa yon, ay kapatid, nagda-diet ka lang. Kailangan alam natin ang layunin sa iyong pagpa-fast, sa iyong pagpa-fasting. Gusto mo bang tumanggap ng healing kasi hindi ka maka-breakthrough, kaya pinagpa-fasting mo? Gusto mo bang ma-restore ang mga relasyon, kung ano man yun, kaya pinagpa-fasting mo? Gusto mo maka-breakthrough? Parang merong laging hadlang, hindi mo malampas-lampasan kaya ipagpa-fasting ko. Gusto kong malampasan ang financial problems. Gusto mo mapagtagumpayan ang stronghold ng buhay? Katulad ng yung bang lagi ka na lamang bumabagsak sa kasalanan yon. Gusto mong ma-deliverance ka doon? O gusto mo bang makakilala ang iyong pamilya sa Panginoon? Kasi kung titingnan talaga, napaka-imposible. Kung titingnan talaga, masyadong lubog na lubog sa mundo. Kapag ikay nag-share, parang tumatalbog lang, baka kailangang ipag-fasting. O gusto mong pakumbabain ang sarili mo. Kasi ang fasting, sobrang magpakumbaba ng sarili. At alam naman natin, pag pinagpakumbaba ang sarili, ang biyaya ng Diyos ay kaagad na dumarating sa Kanya. O hinihila ka lang ni Lord na mapalapit sa Kanya. Gusto mo bang tumanggap ng direction, instruction para sa iyong calling? Now, kung wala kang purpose sa iyong pagpapasting, okay lang yon. Huwag kang magigilty na nagpapasting lang ako, wala naman akong gusto. Okay lang yon. Bakit? Habang nagpapasting ka, bibigyan ka ni Lord ng purpose. God can give you a goal while fasting. So ano pang sunod? Ihanda natin ang ating sarili spiritually. Paano? Bago magsimula ng fasting, confess your sins to God. Alam mo, for some people, napakahirap bago dumating dito. Hindi siya mag-agree kay Lord na yung kanyang ginagawa ay kasalanan. Please, agree with God. Yung ginagawa mo na may nakasulat na sa Bible na hindi tanggap ng Panginoon. Ay tanggap ng lipunan o tanggap ng barkada mo, pero hindi pa rin tanggap ng Panginoon. Dumating ka naman sa puntos, mag-agree ka naman kay Lord, agree with God. And dahil hindi ka dadating sa confession kung wala kang agreement with God, na yun ay hindi niya tanggap. Are you there? Hindi ko na iisa-isahin ha. Siguro na may alam mo na yun. Kung ano. Yun hugang pagkain ng lomi 3 beses ang araw, yun hugay kasalanan. Kayo na ni Lord ang mag-usap. Mahirap naman pag ang napawis kang nalabas si lomi na. Patawarin ang mga nagkasala sa iyo, ay magpapasting ka nga, ay galit ka naman. Allah naman. Kung meron nagkasala sa iyo bago ka mag-fasting, forgive them. Humingi ka rin ng sorry sa mga alam mo na pinagkasalaanan mo. Patawarin ka man o hindi, basta humingi ka ng sorry. Nasa kanila na ang bola. And surrender your life fully to Jesus Christ and decide to reject worldly desires that try to hinder you. Marami sa tinuturo ko sa inyo dito sa fasting ay galing kay Vlad Sabjuk. Okay? Magpasya kung anong uri ng fasting. Ito, merong full fasting. Ano ang full fasting? Tubig lang. Pwedeng sabaw ng niyog. Ang isa naman, partial fasting. Yung partial fasting, nagmi-miss ka ng meal or meals. May mini-miss ka. Siguro, 3 beses ka nakain sa isang araw. Yung mga kabataan natin, siyam yata, ano? So, meron kang imi-miss na meal doon. Pwedeng hindi ka kakain sa loob ng 8 o 10 oras. Yung oras na ikaw ay gising, o mo isasama ikay tulog. Hindi ka kakain sa loob ng 8 oras o 10 oras, depende sa iyo. Kasi may mga tao talagang hindi sila naapektuhan ng kahit hindi sila nakakain ng 8 oras. At meron namang Daniel's fast. Walang karne or isda, walang matamis, walang tinapay, walang kanin. Ay ano ho?
gulay at prutas. Daniel's fast yan. And this kind of fasting needs preparation. Kasi mahirap naman, kasi walang nabibilihan agad ng meal. Magaling yung mga vegetarian. Sanay sila, ano? Now, magpasya ka kung anong uri ng fasting. I would suggest, punta ka lang doon sa partial fasting, ano? Yung nagmi-miss lang ng meals. So, pwedeng pagkagising mo, imimiss mo ang breakfast, mag-iintay ka ng 8 oras hanggang 10 oras bago ka kumain. Okay? And then tutulog ka na, gigising, magmimiss ka uli ng 8 oras, 10 oras sa kakakain. Ay gano'n, ay di, kainin mo ang gusto mo. Basta huwag kang kakain sa 8 hanggang 10 oras. Now, magpasya ka kung gaano mo katagal gagawin ito. 3 araw, 7 araw, 14 na araw, 21 araw, 40 araw. Bahala ka na. Pero be realistic ha. Kung bago ka lang sa fasting, huwag ka munang, Pastor, ako po yung magpo 40 days. Para bumalik ang relasyon ko ng aking girlfriend. Siya, lalong hindi babalik. Bakit? Pagkatapos mo ng 40 days, ikay payat na payat. Wrong motive. Be realistic naman. Be realistic. Yung kaya lang. Huwag muna matagal. Pray for guidance. 1 to 3 days, kung bago ka lang ha, dito. 1 to 3 days, kahit nagsisimula ka pa lang mag-fasting. Pero kung sanay ka na mag-fasting, go longer. We will start, and this is a call to fast, we will start tomorrow as a congregation. Bahala ka nang magpasya. 3 araw lang ako, Pastor. Bahala ka. It's between you and the Lord. 7 days ako, Pastor. Bahala ka. Wala dito nga, no. It's between you and the Lord. Reminder, huwag magpa-fasting kung ang katawan ay hinain. Ha? Kung ikaw ay buntis at ikaw ay babae, at nagpapadede ka ng bata, huwag kang magpa-fasting kasi yung bata naman ay hindi nagpa-fasting. Ay dapat pareho kayong papayag. Ay yung bata dapat kakain. Huwag kang magpa-fasting. Yung mga under medication, yung may mga issue sa sugar, pag hindi nakakain ay nanghihina at mabilis, huwag kayong magpa-fasting. Yung may diabetes, magaling na kayo. So anong gagawin ko? Gusto ko nung sumabay sa fasting. Okay, ang gawin ninyo yung no food fast, yung hindi sa pagkain. Of course, hindi fasting ang tawag doon, pero ganun na rin yun, iyong dinideny ang flesh sa gusto nito. Fasting ka muna sa movies, sa Netflix. Fasting ka sa television. Fasting ka sa social media. Walang Facebook. Wala lahat. Sabihin mo muna sa mga mo, ako'y fasting ng 1 month, ha? Wala munang huwag niyo kong hahanapin. At huwag ka talagang titingin at ang iyong ay tuturuan mong tumigil ng paggagayon. O sa ano mang gusto mong gawin, ipag-fasting mo yon. Yung mga gusto mong gawin. Siguro naman hindi mahirap ang magbawas o pigilan ng kape. Okay? Mag-expect na may mababago sa katawan. Dahil pag nagpa-fasting ka, nadidetox ang katawan. Inaalis ng katawan ang mga toxin. Dahil hindi mo pinapakain ng katawan o binabawasan mo ang pagkain niya, kakainin ng katawan ang naka-stored energy mo. Ang tawag ay taba. Yung mga taba sa loob, yun ang kakainin niya. Doon kukuha ng energy ang katawan mo at dapat namang maalis yung mga tabang iyon. May tawag sa tabang yun .
May tawag anyway. Yung stored fats. Ano magiging resulta? Kasi umanda na kayo na ito'y pwedeng mangyari. Pwedeng maging irritable ka. Kasi nagkaka-withdrawal symptoms ka sa caffeine. Marami dito hindi alam, addict siya sa caffeine. Kaya hindi siya makatigil na walang kape. At pag tumigil sa kape, nabubugnot. Meron namang hindi niya alam, addict siya sa asukal. Of course, hindi yan nakain ng asukal na puti o asukal na pula. Ang kinakain niya ano? Milk tea. Halo-halo na may leche flan. Ano pa? Ano pa yung matatamis na yan? Cake, ice cream. Sa mga nagpapasting, normal maka-experience ng gutom. Ay, nakalamang sikmura ako. Sadya, ay walang laman na eh. Pero, hindi ka mapapaano dyan. Ang sabi ng mga medical experts na nabasa ko after 40 days lang, makakaranas ng starvation. Kasi, sa loob ng 40 days, may energy ang katawan. Kaya yung mga, galing ako sa Korea eh. Sanay mag-fasting ang mga Koreano. Galing ako sa doon sa prayer mountain. Tinuturo sa akin ni Rev Gani, yun ay malapit na mag 40 days. Nandoon ang banig sa church, tubig lamang, ito, ganon. Sanay sila sa fasting. Ang mga Pilipino, sanay sa dancing. Fasting prepares your flesh to face temptation. Dahil ang flesh does not get what it wants, ang nakukuha niya kung anong ibinibigay mo sa kanya, natetrain ang laman, nadidiscipline siya at nakokontrol siya. Kaya pagkatapos ng fasting ay hindi ka na carnal Christian. Hindi na. Maraming Christian carnal. Ano ibig sabihin? Hindi halatang Christian. Ibinabalik ng fasting ikaw sa gutom sa Diyos. Dati gutom ka sa samgyup, gutom ka sa lomi, gutom ka sa kanin, gutom ka sa lahat. Ngayon, mas gutom ka sa Diyos. Yon ang ginagawa ng fasting. Idinidinay ang laman ng kanyang gusto at sa halip na physical food ay spiritual food ang ibinibigay mo. Remember, sinasaktan mo ang laman mo sa fasting. You are dying to self. Hindi na flesh ang nasusunod. Kaya pwede talagang makaranas ka na ikay mayayamutin. Kaya yung mga kasama mo sa bahay, sabihan mo na ha, ako'y maging mayamutin, lumayo muna kayo ha. Bawasan mo ang iba mong activity. Ikay nagpapasting, tapos magsisiba ka ng kahoy, ay tunay naman. Kailangan you take time to rest. Lumayo ka sa mga distractions. Lumayo ka muna sa mga kumari mong marites. Napaka-sensitive ng espiritu mo at baka kung ano pang ma-absorb mo. Pag ikay nagpapasting, napaka-sensitive ng iyong spirit. Kaya keep your heart and your mind set on seeing God's face. Kahit mga satanistay nagpapasting sa mahal na araw, lalo na doon sa Biyernes Santo. Yung mga albularyo, napunta iyan doon sa mga bundok at kung ano-anong ginagawa nila, nagpapasting din sila. Ang pagkakaiba natin, yung inputs. Parehong hindi kumakain, pero magkaibang inputs. Ibang ipinapasok ng Kristiyano sa kanya. Ang Kristiyano, kapag nagpapasting, nananalangin siya ng mas malimit sa buong araw. Hindi yan nanonood ng sine, wala yang social media, nakikinig yan ng praise and worship, nanonood yan ng mga sermons, and fasting is replacing eating with reading and praying. Okay. Ako yung nagbibigay ng instructions huwag niyo makakalimutan. We will have a prayer meeting here para meron kayong mapuntahan. We will start on Wednesday, Thursday, Friday para madagdagan ang inyong spiritual activities. Alas 10 hanggang alas 12. Dahil wala naman sigurong kakain, pwedeng lumampas yan. You can come. This week lang yon. Wednesday, Thursday, Friday. Bukod pa yung mga activities natin dito ha, merong prayer works, dagdagan ninyong spiritual activities. Huwag kayong padaya kung ano ang ating itatanim yun ng ating aanihin.
Siya na nagtatanim sa laman, aani ng kasiraan nito. Pag ang itinanim mo sa laman, pornography, ay di aani ka ng kasiraan nito. Pag ang itinanim mo sa laman, ay kung ano-ano, aani ka ng kasiraan nito. Pero kung ang itinanim mo sa espiritu, ay mga bagay ng espiritu, aani ka naman ng buhay na walang hanggan. So I am encouraging you, give, pray, fast. And we are fasting starting tomorrow. Kaya mamaya, pumunta na kayo ng KFC dahil fasting na sa Monday. Okay? So, are you okay? Ito lang ang nakita kong Sunday service na para bagang ang sasaya nyo. Huwag kayong mag-alala. Laman ng nalulungkot yan. Ang Espiritu, ay salamat. Mabibigyan ng pansin ako, sabi ng Espiritu. Are you there? Okay. Sige. Awitan natin ng Panginoon.
Hawakan ninyo ang parte ng katawan ninyo na may nararamdaman kayong sakit karamdaman. Hawakan ninyo ang parte ng katawan ninyo na may nararamdaman kayong sakit at karamdaman. God wants to manifest Himself today. God wants to manifest Himself today. Gusto ng Diyos iparamdam, ipakita ang Kanyang presensya sa oras na ito. Hindi ka pa man nagpa-fasting, gusto na kumilos ng Diyos. Habang hawak mo yung parte ng katawan mong yan, na gusto mo ngayong ma-manifest si Jehovah Rapha. Aawitan mo siya at sasambahin mo siya. Sapagkat kapag dumating ang presensya ng Diyos, lahat ng hindi sa Diyos ay aalis. The manifested presence of God. Kung meron dito, humanda ka. Kung may inaalihan nga dito ng masamang espiritu, kung iyang sakit na yan ay dahil sa kilos ng kulam o kung anuman o bad spirit, lalabas yan as we worship our Lord and our King. Kung may bukol, tinutunaw ngayon ni Jehovah Rapha, ano mang bukol, yan man ay sa ovary, sa matres, yan man ay sa lungs, yan man ay sa abdo, lahat ng bukol sa reproductive system, yan man ay sa intestine, may bukol sa liig, manda ka, God will manifest Himself today through your healing. Okay? Walang titingin sa katabi. Sino dito yung may bukol? Sabi ng doktor, may bukol ka somewhere. Okay. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Okay, okay, okay. Okay. Sige. Hawakan niyang parte ng katawan na yan. At kung yun mang nasa online, hawakan mo yung parte ng katawan yon. Tutunawin ni Lord yung mga bukol na yan. Tutunawin ni Lord. Father God, I pray, paramdam mo ang iyong presence. Iparamdam mo ang manifestation ng iyong pagiging Diyos. Manifestation ng iyong nature. You are a healer. Gusto mong ang iyong mga anak ay lumakad sa divine health. Kaya Panginoon, I pray, sa oras na ito, tunawin mo ang mga bukol na ito. Now. 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 Now, 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 in Jesus' name, in Jesus' name. At kung meron man na sakit na dahil sa wicked spirit, I command you in the name of Jesus to leave the body of the children of God right now. Right now. Right now. I command you, labas. 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 Sakit, wicked spirit, labas. Now. Now. Now.
Now! 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 Sa Sunday, we will have a healing service. Healing service yon. Come, sama mo kung sino man ang gusto mong tumanggap na kagalingan because God will manifest more, will continue manifesting His nature. Father God, thank you. Ngayon pa lamang, Lord God, you are showing your nature, manifesting your nature sa amin. Salamat po, Lord God. Lord, as we start to fast tomorrow, guide us. Samahan mo kami, Panginoon. Our purpose, our layunin, kung ano man yun, Lord God, katagpuin mo kami doon, Lord God. Katagpuin mo kami. At iniaalay po namin sa inyo ang fasting na to. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen.